Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan, salamat na usab sa oportunidad ug higayon nga gihatag sa Dios kanatong tanan nga makahimo kita sa pagduol, pagdangop diha sa balaan niya nga presensya, pinaagi sa pagbasa o pagpamalandong sa iyang balaang pulong. Mag-adto kita sa pangabuyo sa pagtungyan sa atong buhaton. Kanimo Dios nga langit noon, nagapasalamat o nagadayeg na usab kami diha kanimo sa imong gugma ug kaayo sa imong kinabuhi. Salamat o Dios sa paghatag nimo kanamo nini nga maong oportunidad nga makapadayon o Dios sa amo ang devotional online, and bisan pa man sa tanan nagapaminaw karon sa ilang panimalay diha sa ilang mga radyo. Nagaampo ako o Dios nga unta ang tanan nga naga-follow o nagasunod karon nga adlaw. Mahimo gyud kini nga blessing, pagpahinumdom, pag remind or pag challenge kanamong tanan magkinabuhi padayon nga maunungon o loyal diha kanimo o Dios sa among pagkinabuhi samtang pamuhat sa imong buluhaton, samtang nagahulat o Dios sa imong pagkuha kanamo. Panalangini o Dios ang imong pulong karon sa among mga kasing-kasing o especially sa tanan nga nagapaminaw o nagasubaybay niini. Kini gitugyan uban pagpasalamat diha kanimo in Jesus name. Amen. Salamat sa oportunidad nga padayon nga ginahatag sa Dios kanatong tanan nga makahimo padayon sa pagpamalandong. Karon nga gayon mag-aadto kita sa pagpamalandong sa chapter 3 sa Book of Ephesians. O sa ka simple nga pagpamalandong niini, and uban ang handom nga unta magpahinumdom kanatong tanan ang mga pulong nga gisulti kanato sa alagad sa Dios ni Apostol Pablo ingon nga iya nga alagad no paabot sa mensahe. Karon nga gayon sa ako ang pagpamalandong niini o pagtuon makita nato nga nagahisgot si Apostol Pablo mahitungod na usab sa kanatong tanan mga magtutuo nga nakadawat kita, naga-enjoy kita karon og pareho nga pribilehiyo diha kang Kristo. All believers have an equal privileges in Christ. Now, atong makita og atong tan-awon din karon padayon nga ang Dios sa ato ang kapanahunan sa pagkakaron nagahatag siya og pareho nga pribilehiyo sa mga tao aron iya kining ma-enjoy, tamdan niya kini og magpadayon siya sa pagkinabuhi, pag-alagad diha kaniya nga ana ay tama nga kinaiyahan sa padayon niya nga pagpamuhat niini. Hinumdumon nato that all believers have an equal privileges in Christ. Walay Hudiyo, walay Hintil, walay dato, walay pobre, walay tigulang, walay batanon nga moingon ta labaw ko mas dako ko og pribilehiyo nga giangkon o gitamdan diha sa Ginoo. No. Tungod kay kitang tanan higala hinumdumon nato we have an equal privileges in Christ. Of course, I do not say nga pareho ta tanang eksperyensya, pero kung magisgot ang pribilehiyo sa ato ang connection diha sa Ginoo, kitang tanan pareho, no? Lahi-lahi man siguro ta og trabaho, lahi-lahi ta og mga responsibility or pribilehiyo sa pagpangalagad, pero kitang tanan pareho ra diha mo atubang usab sa Ginoo, no? So mao kini siya atong tan-awon in verse 1 nagaingon, "For this cause
I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. And verse number 2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Verse number 4, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Okay, isgutan niya ang word mystery of Christ. In verse number 5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. And last verse nga atong pamalandungan, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel. So, mao kini siya ang ato nga tutukan, pero atong basahon ang whole nga mga passages hangtod matapos nato kining pagpamalandong. Now, in verse 7 atong tiwason sa pagbasa, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of his power. Now, according sa verse 6 sigala, at makita ang word that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel. Now, all believers have an equal privileges in Christ based sa gisulti ni Apostol Pablo according sa gipadayag o gipaabot ngadto sa kaniya mensahe gikan sa Ginoo. Mahudiyo or dili hudiyo, pareho kita og pribilehiyo nga gidawat, gi-enjoy diha sa Ginoo. Nga naman, nga moingon kita ni ana, based sa nakasulat sa verse 1, gihatagan kita og explanation ni Apostle Pablo as evidence by Paul's sufferings. Hinumdumon nato igala nga si Apostle Pablo usa siya ka apostol nga gipili sa Dios, gi-appoint sa Ginoo nga mututok o muhimo siyang trabaho focus para sa mga hintil. Mao kana siya based that daghan nga mga writings, daghan nga mga kabersikuluhan, makita nato nga mao kana ang pinaka purpose si Apostol Pablo nahimo siya nga alagad sa Ginoo. Evidence by Paul's suffering according sa verse 1, giingon dinhi, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. So ato makita nga si Apostol Pablo dinhi, he was in a house arrest for false accusation, no, na bikil siya o ginabutang-butangan siya o tungod ni ana na gidakop siya o gipreso siya, no, during this time. O usa ka kaso dinhi nga nahimong hinungdan kung imong tan-awon ang actual nga pagitabo ito sa Acts chapter 21 verse 29, no? Kung imong tan-awon ingon siya dinhi, for they had seen before with him in the city Trophimus and Ephesian, whom they supposed that Paul had brought into the temple. Now kini si Trophimus usa ka hintil o ang mga Hudiyo nga nasuko pagmaayo kay Apostol Pablo kay nagawali siya, nagapamatuod siya about kay Christ, o abi nila kung si Pablo iyang gipasulod si Trophimus dito sa temple. Now, in which nga dili pwede ang dili Hudiyo nga makasulod even sa lagwerta, no, sa ilahang temple during their time. Now, ato makita dinhi nga grabe ang ilahang pagkilala
no? Kung unsa ang ilang sarili, mga Hudiyo, kinsa sila, mas bililhon sila, mas importante sila sa Ginoo, ana sila special nga privilege gikan sa Ginoo, siguro nga ana ilang pagkuan ato makita nga ang mga Hudiyo dili sila makigsandurot, no, sa mga hintil. O kadtong tanan nagakahitabo, kung imong tan-awon, kadtong tanan nahitabo because of their attitude of superiority, no? Para sa ilaha superior sila, mas angat sila kaimtangan at tubangan sa Ginoo. Not only that, naa sila nagapractice sila ni ini ginatawag discrimination. Of course, siguro nag-follow man sila kung unsa ang ilang mga pagtulunan tungod sa gipakita sa Ginoo nga ang Dios balaan o dili siya basta-basta lang nga i-accommodate niya ang tanan nga mga wala nagsunod siyang kabubuton, or makita nato gipakita sa Ginoo kanato nga aduna siya'y dealing, special dealing sa iyang katawhan o dinhi ipadayan niya through sa pag deal niya sa mga Hudiyo. Now, ato makita nga because of that, ang mga Hudiyo po nakabaton sila ni ini nga maong mga kinaiyahan, superiority, discrimination, no? Himo sila ni ini para sa ilang mga hintil, hugaw o walay labot sa mga promises sa Ginoo. Nahimo sila mga prejudice, no? Because of their prejudices. Now, o bisan pa man gani sa ato ang kapanahunan, mao kini ang mga nagakahitabo, no? So usahay ang mga Kristohanon sobra ka prejudice, dili na makigharong, dili na halos makigistorya sa mga shall we say wala nagsunod sa Bible, pero dili ka na mao ang gitudlo sa Ginoo. Ang gitudlo sa Ginoo nga ipakita sa Kristohanon ang kinabuhing Kristohanon, kinaiyahan nga iya ni Kristo. So mao kana siya gala. According sa verse 2 nag-ingon, if they have heard of the dispensation of the grace of God which is given to me, to you word, no? So ato makita nga sa atong kapanahunan sumala pa sa klarong gyud nga gisulti ni Apostol Pablo, ania kita sa panahon sa grasya or church age. Aduna gyud siya unique, remarkable ka period nga gigahin sa Dios para sa iyang iglesia, o gitawag kini ni Apostol Pablo mystery, no? Mystery nga suppose gitagna sa Old Testament pero ang fulfillment pakita nato sa New Testament, o nahitabo nga ang mga Hudiyo medyo dili nila ma-acceptar, no? Dili na madawat nga kamatuoran nga ang Dios naa siya gipundar nga ginatawag nato og iglesia, nga gitawag body of Christ. O mao kini atong gi-enjoy karon, in which Paul viewed God as in the process of supplying His grace throughout history through various administrators. No? So makita na to nga every time sa kada panahon na ay gipangsaligan ang Ginoo nga maoy magdumala sa panahon, just like sa panahon ni Moses, paghatag sa Dios sa balaod, it was Moses ang iyang himo nga administrator. Now pag-abot na to din sa New Testament gala, mao ang gisaligan niya ang mga apostoles, no? Og as of now gisaligan sa Dios ang iyang lawas, ang iglesia, the church. Mao kana siya nga ang church padayon sa pagbuhat og matapos kini sa dihang moabot ang Ginoo. Mao kini siya pakita nato nga si Apostle Pablo siya ang responsible, no? Paul's responsibility was to carry God's grace to all people, but particularly to the Gentiles. The other apostles, ang ilang focus, ang ilang responsibility to bring the gospel to the Jewish people. While si Apostle Pablo naka-focus siya ngadto sa mga Gentiles. O pasalamat kita sa Ginoo kay nganuman
gi-open sa Ginoo ang door sa mga Hudiyo. Og hangtod karon nag-enjoy na to kini. No? Mao kana siya gala. God's principles do not change. Remember, siguro maguna-una ta nga nausab dayong Ginoo. No. Ang principle sa Ginoo wala nagakausab, but His methods of dealing with mankind do change over the course of history. No? Adunay changes sa iyang methods. Paano niya gideal ang katawhan. No? Lahi na sa Old Testament, gipakita niya ang unique o lahi pod nga metodo. Pero ang principle sa Ginoo pareho ra gyapon. Walay changes. Now, hinumdum mo na to padayon. All believers have an equal privileges in Christ. No? So, kung masabta na to, nga tanan nga tao aduna siya dawat gi-enjoy sa Ginoo pareho ra gyud nga pribilehiyo. So walay taong maging hambugiro. Walay tao nga magpataas siyang sarili because we are all equal in the sight of God. Number 2 reason, as evidenced by God's revealed mystery. According sa verse number 3, nag-ingon, how that by revelation He made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. So ato makita nga special yun nga pagpadayag sa Ginoo ngadto kay Apostol Pablo. Of course, daghang kay mga considerable nga mga verses mabasa na to. Dili lang sa Book of Ephesians concerning niini nga butang. Ato makita nga gipahibalo sa Dios ngadto kaniya ang misteryo, sikreto nga dinhi gibulgar sa Ginoo sa kay Pablo o sa iglesia. In fact, sa Bible daghan pag mga mysteries nga atong mabasahan. Ang uban na-reveal na, ang uban yet to be revealed. Ato makita dinhi. Una, the mystery of the kingdom of heaven according to Matthew chapter 13 verse number 11. Mo kana. Another, the mystery of Israel experiencing a hardening of heart according sa book of Romans chapter 11 verse 25. Na kung imong tan-awon, suppose nga si Jesus Christ dito na tao sa Israel, pero at of this time daghan pag mga Hudiyo, daghan pag mga tribo nga wala gyud mo ila, wa pa mo dawat, wa pa mo makasabot na si Kristo di ay maoto ang Mesiyas. Bisan hangtod karon na ay mga nagtuo pero dili pa, gamay pa lang, no? So ato makita mystery kana nga naman gituyo sa Ginoo nga maging harden ang ilahang mga kasing-kasing, maging blinded sila, sumala pa sa gitagal sa Diyos ng panahon. Another, the mystery of Christ in Ephesians 3 verse 4. Itong makita dinhi. Then, the mystery of Christ in you. Kada bitaw, si Kristo nagpuyo, sa dabawin niyo pa, naggahuya sang kanato kasing-kasing. No? Nagpuyo diha sa atong kasing-kasing. The mystery of lawlessness already at work. No? Ang misteryo sa malapason sa tao nga iyas demonyo. No? O ninyo pa nagalihok na. No? So, ingon pa ni Apostol Pablo sa iyang panahon, naglihok na. How much more karon yung samot na. No? So, siguro kung atong i-rate, hapit na mahuman iyang pundasyon. Paglingkod na lang kuwang. Ha? The number 6, the mystery of godliness. Ano? Ang misteryo about sa pagka-Diyos noon. And another, the mystery of the 7 stars in the book of Revelations. At makita gipadayag o gihisgutan sa Bible, the mystery of the great Babylon. Antod karon sige pa og tuon ang mga Bible scholars about niini. Daghan kay mga theory, daghan kay mga views concerning niini nga area. Now, Paul wrote his understanding of this mystery as revealed by God to him, the methods of dealing with mankind in this area. Mao kana siya ato makita nga gipadayag klaro sa Ginoo kaniya mahitungod sa iglesia. That's why kita karon naka-enjoy niini nga maong mga butang also
In verse 4, nag-ingon, whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Pasalamat kita kay nganuman ang misteryo sa Dios gipadayag niya siyang alagad kay Apostol Pablo og mao kini ang iyang gipadayag kanato. Do daghan sa mga katawhan karon, mga Bible teachers, shall we say, nga nag-reject sa kay Apostol Pablo, no? Wala mag-accept sa gisulti ni Apostol Pablo, pero ingon nga mga Kristohano, nagsalig kita sa Biblia, we accept it. Gidawat na to ang pagpamatuod ni Apostol Pablo. In verse 5, which in other ages was not made known. Klaro kay nga sa minglabay nga panahon, wala kini gipadayag sa Ginoo. Ngadto sa mga katawhan nga nag-una kanato. But it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Revealed ang mystery about sa church age. Now, all believers have unequal privileges in Christ as evidenced by the content of revealed mystery. According sa verse number 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. Wow! Pasalamat kita. Ingon pa ni Apostol Pablo nga ang mga hintil isig ka manununod uban sa mga Hudiyo nga nagtuo, pariho nga nagtuo ya kay Kristo. Nahimo sila nga usa diya sa lawas o yung pa din partakers, no? Mag-aambit sa promesa nga gihimo gipadayag sa Dios ngani kanato. So mao kini atong gina-enjoy as of now. The Gentiles and Jews are fellow heirs of God's riches. Kung unsa ang ginapa-enjoy sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan, sa mga Hudiyo nga nagtuo kaniya, the same sa ato apod nga mga hintil. No? Daghan kay mga passages ato makita kung consider na to. Gentiles and Jews are fellow members of the body of Christ. No? Itawag fellow members. Sa una, outcast ang mga Gentiles. Dili pwede mosulod bisan sa kuan na lang, mo tamak na lang dito sa boundary sa temple. Dili pwede ang mga Hudiyo, kay hugaw ang mga Hudiyo. Pero sa panahon sa church age ay nindot kaayo. Nga naman, pwede na Hudiyo o dili Hudiyo mahimong miyembro sa usa ka lawas diya ni Kristo, which is the true church. Okay? Another, they are fellow partakers of the promise according to Christ in the gospel that whoever trusts in Him has everlasting life. O usa ka known kay nga passage in John chapter 3 verse number 16. So nindot kayo in ikaw pa, the mystery is not that Gentiles would enjoy salvation and enter into blessing along with Israel. Dili lang nga kung maghimo kang Hudiyo, maayha ka maka-enjoy. No. Kung dili, mahimo kang magtutuo diha ni Kristo, ma-enjoy nimo ang pariho na pribilehiyo gikan sa Ginoo. Ingon sa Genesis chapter 12 verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Mao kana siya ato makita ng pribilehiyo. So, masig ka manununod kita, partakers kita, fellow members kita with the Jewish believers also. Pareho ka na to. Isaiah 42 verse 6, I the Lord have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. So, makita na to ang gugma sa Dios o ang iyahang
paghatag kanato niini nga pribilehiyo. It is that God has joined Jews and Gentiles as equals in the one body, the body of Christ. We're all equal in the body of Christ. According sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, nag-ingon, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Okay? So, gipainom kitang tanan sa usa lang, pariho nga Espiritu. One Spirit nga maoy maghimo kanato nga sakop usab diha sa iyang lawas. No? So, mao kana siya ang kaanindot sa gihimo sa Dios kani kanato. All believers have an equal privileges in Christ. The rest nini padayon natong pagatun-an sa sunod na pod nga mahigayon, depende sa pag-allow sa Dios kanato, no? Kaya ang tanan nato nga mahimo anaa kini ubos sa iyang pagtugot o sa iyahang hatag niini nga mao mga pribilehiyo. All privileges have an equal all believers have an equal privileges in Christ, as evidenced by Paul's suffering, as evidenced by God's revealed mystery, and as evidenced by the content of revealed mystery. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. I hope nga kamong tanan na panalanginan o yung napahinumduman kita nga kitang tanan nag-enjoy sa pariho na pribilehiyo